Dakuin na po natin yung panglima nating topic, mga kababayan. Pulong Duterte! Eto na. Saglit lang ha. Paulo Duterte, mga kababayan. Ayan. Paulo Duterte, okay with probe. No? But says it must not be based on hearsay. Hearsay pa din hanggang ngayon yung inyong dinadahilan. Pamumulitika pa din yung inyong mga dinadahilan. Wala pa ding mga ebidensya. Bakit kaya hindi sila humarap? No? Doon pa lang sa Senado nung dati, Trillanes tsaka ito nagkaharap po. Simpleng-simple. Sabi ni Trillanes, kung wala kang tattoo sa likod, na dragon na nagsisignifika na triad yan, pakita mo nga sa taong bayan. Ako ho, kung wala talaga akong tattoo, kung ako kunyari si Paulo Duterte, at tattoo lang, tapos na ang laban, pag naipakita ko na wala akong tattoo, pahiya na si Trillanes. Tapos na po yun agad. No? Pinakita ko ng ganun. Nilabas ko na kagad. Pero siya hindi. Kung ano-ano, no? Kung ano-ano po, mga bossing, yung idinahilan, bakla yata si Trillanes. Gustong makita yung likod ko. Sabi ni Baba Yaga, kasimple lang, pakita ang tattoo. O di ho ba? Tumagal. Wala, hindi pinakita. Siyempre, ano iisipin nun ng sambayan ng Pilipino niyan? May itinatago ito. Itinatago yung tattoo nito. Di ho ba? Manila, Philippines, Davao City, Representative. Oy, congressman ba si Duterte, si Pulong? Congressman pala to. No? Sabi sa Congress kasi laging wala eh. Mas maigi pa daw po si BP Sara, mga kababayan. At least si BP Sara nakapag-overnight doon niya sa kanyang doon sa kanyang opisina, doon sa Congress. Si Pulong daw po hindi makita, hindi mahagilap lagi no. Davao City Representative Paulo Duterte has expressed willingness to face a more comprehensive investigation from an impartial and credible body as long as it will not be based on hearsay testimony like that from former Custom Intelligence official Jimmy Guban. Ang dali po niyan, mga kababayan, harapin nila. O sige, total, parte ka ng Kongreso, isa ka sa magtanong. Di ba? Para mahuli mo. Kaso, mga kababayan, hindi naman umaattend. At ito si Pulong, hindi na kailangan imbitahan yan. Pangalan niya na yun, pinag-uusapan. Kung ako yan, pangalan ko na pinag-uusapan. Congressman ako, hindi ko na kailangan imbitahan, hindi ko na kailangan ng paanyaya sa akin. Upo ako dun. O sige, tinutukoy mo ako. Saka mo uumpisahan yung mga katanungan mo. No? Na yung katanungan na yon, yung sa tingin mo na magsasalba sa iyo. Na yung sa tingin mo magko-corner sa kanila. No? Para hindi ganyan yung sinasabi hearsay lang. Ikaw na mismo ang magtatanong. Asan pa dito? In a statement on Wednesday, Duterte addressed the House of Representatives Quad, Committee recommendation for further investigation of his and other individual links to the illegal drug, saying that he is committed to clearing their name. Di ho ba, mga kababayan? Tama, harapin mo. Si Pulong daw. I am welcome any investigation to be conducted by the impartial and credible body as I have nothing to hide. Di labas agad. I remain committed to clearing our name and confident that the truth will expose the baseless nature of this accusation, Duterte said. However, I must stress that any call for investigation must be based on credible evidence, not on pure hearsay. Yung kay Bato de la Rosa nga di ba? Si Rox, merong 2 butas ng puncher. Pinatulan Tumuloy-tuloy di ba? Eto, meron talagang mga mismong tao na nagsasalita. Ang gagawin mo na lang, umattend ka doon sa hearing na yon, hindi kailangan ng paanyaya dahil isa ka naman sa congressman. Ikaw mismo ang mag-interpolate. Ikaw mismo ang magtanong.
'Di ba? Yung mga katanungan na kahit na alam mo na mako-corner mo sila na nagsasalita, eh wala. Hindi ho mga nagsi-attend. Tapos ang sasabihin eh, naku, pinupolitika lang kami niyan. Binigyan ng pagkakataon, hindi pinuntahan, no? Tapos manghihingi, walang due process, bakit ganito, ganyan? Eh due process na nga yun, di ba? Yung pagpapatawag sa kanila. Baka sabihin ni Pulong, eh kasi wala naman akong na-receive na imbitasyon. Wait lang, baka nakakalimutan mo. Congressman ka at hindi na kailangan ng imbitasyon. Pwede kang pumunta anytime. If Congress is truly, ito banat ni Pulong, oh. Saan ba yun? Saan yun? Una. If Congress, ayan. Wag na nga. If Congress is truly serious about addressing the proliferation of illegal na droga, they must begin by investigating those listed in the Philippine PIDEA watch list during the Duterte administration. This includes scrutinizing their own member, especially those whose family member have been implicated in drug activities. Eh mahirap na din po kasing paniwalaan yan, mga bossing. No, ang dating Pangulong Duterte ho. Mismo nagsasabi, nasa listahan ng PIDEA ang Pangulong Marcos. Pag tinanong yung PIDEA, wala. O di ho ba? Doon muna tayo sa pinaka-iniisip ng sambayan ng Pilipino na, naku, ito yung mga mastermind. Naku, kaya pala tinanggal yung droga o nilipol yung mga kalaban upang sa ganun yung kanilang negosyo ay mas talagang easy. Di ba? Kasi yan po ang sinasabi ngayon, mga kababayan, na itinalaga po, ipinatupad po yung laban kontra droga para yung kanilang negosyo, ayan, ay tuloy-tuloy at walang hahadlang. Munting Tinig, shoutout sa iyo. Ayan, suportahan po yung channel ni Munting Tinig TV. Isa din pong vlogger na sumusuporta po sa administrasyong Marcos. Mga boss, chipa mo sir, 1 oras na din to. Paano? Magpapaalam na ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.